Mamingka. So kailangan kong kunin at yung kanyang dyaryo kasi nag-aantay siya sa akin para kunin yung dyaryo niya at saka lunchbox. Dumating na yung kanyang lunchbox. Okay. Ito. Yan. Yung lunchbox. Dinadrop lang yan ng mama dito. Pero kunin ko muna yung kanyang dyaryo. Ganda ng panahon. Malamig. Malamig pero ganda ng panahon. May araw pero malamig. Ayan. Yun. Ito. Kanyang dyaryo. Bango ng mga niluluto ng kapitbahay. Amoy na amoy ko yung mga niluluto. Pero bago yan, bisitahin muna natin yung garden ni Mamingka. Sabi lumig. Ito yung garden ni Mamingka. Na. Diba? Sobrang tahimik dito ngayon. Talagang masarap tumambay dito kaya lang malamig. Ayun! Ito na. May tumubo na garlic. Yan, tumubo na yung garlic ni Mamingka. At ang pusa, Balo! Hindi pala yun si Balo. Anong pangalan niya? Anyway, yung tungkol sa garlic, mayroon akong video niyan mula sa aming pagbungkal at pagtanim. So, subaybayan natin kung paano lumaki yung garlic hanggang sa pag-harvest kasi na-videohan ko ang pagtanim namin yung garlic. Kailan pa, matagal-tagal na yun. Anyway, yan. Sobrang lamig talaga. Lumbrang lamig. Dalawa lang kami ngayon ni Mamingka rito Kaya ito, yung kanyang dyaryo, yung kanyang lunchbox. Heske Binko, yo. Heske. Maganda daw yung panahon sa labas, sabi niya. Heske Binko. It means maganda yung panahon sa labas. Okay. Dito ako sa labas kasi magandang panahon. John, thank you sa dingdong with coffee. Kinahiligan ko na talagang magkapit pagkatapos na manangalian. Si Mamingka doon. Talagang hindi mapakali pag walang ginagawa. Kaya sabi sa akin ni Hana, pag makita ko daw si Mamingka na ganyan, hayaan ko lang. Kasi parang pasta niya rin. Anim na buwan na akong nakatira dito sa Czech Republic. Kahit pa paano, nakikita ko na kung paano sila namumuhay. Ang
kaibahan lang sa nakikita ko talaga rito sa mga Czech ay kahit pamilya nila may mga okasyon, pinsan hindi iniimbitahan sa mga okasyon kahit gaano kalapit na okasyon. Ganyan yung bahay na yan, pinsan niya ni Hana. Yan, pinsan ni Hana. Pero kung may mga okasyon sila dyan, ni minsan hindi ko nakita na iniimbitahan sila Hana rito, or kung may okasyon man kami rito, ni minsan hindi ko naranasan na iniimbitahan sila. So yung imbitado, yung mga direct descendants lang, halimbawa yung pamangkin from down, hindi yung sideway, yung saka kumbaga pababa or pataas yung relationship, hindi yung, kasi cousins parang side na yan eh. So hindi yung invitation nila, hindi ganun hindi katulad sa atin na pinsan mo, kapitbahay mo dapat ando doon sa okasyon kasi pinsan mo eh, diba? Kapitbahay, lalo na kapitbahay kayo. Dito hindi, iba. So sabi ko, naitanong ko minsan kaya na pinsan mo yung doon, tsaka pinsan mo yung dyan, bakit wala sila rito? Hindi sila invited. So kailangan pa ba ng invitation? Oo, ganun yan dito eh. Yung talagang kultura nila, ganun yun. Ganun din, pag meron, makikita mo talaga pag may mga okasyon sila dyan, yung mga pinsan ni Hana, kasi darating yung kaapuhan, darating yung mga pamangkin sa side sa pinsan ni Hana. Pero dito, sila lang. So ang gagawin, dahil nagkikita yung sa bakod nito, kaway lang, tapos kwentuhan, walang ibang gagawin. So yun ang hindi ko pa kayang i-observe na kultura ng mga Czech. Maminka po tribuyos po, Mots. Si Maminka, busy. No. Ding-dong. Lakad-lakad tayo dito. Kaya lang mahangin. Ang pinsan ni Hana, kabila, ito lang. Pinsan niya ni Hana. So kung dyan sila, paglabas nila magkikita, kakaway lang, hi, kumusta, kwentuhan saglit, ganoon lang. Pero ang kwento sa akin ni Hana, nung maliit pa siya, yung katulad siya ng kasi edad niya ni Sofia, palagi siya dyan sa loob ng bahay na yan. Dyan siya nananghalian, nakikipaglaro sa mga bata na katulad niya. Pero ngayon, dahil sa kanya-kanyang pamilya na, parang wala na. Hindi katulad sa mga pinsan ko eh, sa ating mga Pinoy. Lalo na yung pinsan mo, kapitbahay mo. Yung closeness natin iba, di ba? Tsaka yung kung may mga party, hindi ka na kailangan pang imbitahin. Pag pinsang may party, may birthday party, may kasalan, hindi mo na kailangan ng imbitasyon. Talagang automatic yun. Punta ka, dapat andyan ka, magpagkwentuhan. Ang alam ko na last na imbitahan kami dyan, 2 months ago lang, yung husband ng pinsan ni Hana namatay. So, imbitahan, yung pag-attend mo ng funeral, may invitation pa. Kasi yung funeral dito iba. Pwede ka namang pumunta ng walang invitation, pero hanggang sa libing ka lang. Pero may reception na pagkatapos ng libing, pupunta sa restaurant, maghahaponan. So, pag may invitation ka, kasama ka doon. So dahil pinsan nga ni Hana yung husband na namatay,
So, kasama sila doon sa reception sa restaurant. So, yun yung huling alam ko na naimbitahan sila. Pero yung mga birthday party dyan sa loob ng bahay, walang imbitasyon. So, parang yun pa rin ang word sa akin na hanggang ngayon ay word na kultura o kaugalian ng mga Czech people. Yan. Kaya kung may mga birthday party rito, dito sa loob ng bahay, birthday ni Helen, wala kang makikitang imbitado na mga pinsan. Yung mga imbitado lang, yung anak ni Helen, o yung bayaw ni Helen. Ano yung tawag nito? Yung bayaw ni Helen, yung kapatid ni Milan. Yun lang yung imbitado. Pero yung mga kapatid nung mga pamangkin ni Helen, wala na yan. Wala na, hindi na imbitado. So, okay sana kung malayong bahay, di ba? Parang maintindihan mo malayo. Pero yan lang, oh. Yan lang yung bahay, oh. Mga pinsan yan. Pinsan. Katabi niyan, pinsan. Yan. Ganyan. Katabi yan, pinsan. Yan. So, dyan lang. So, parang ganun talaga kultura nila, di ba? So, kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang race, different culture. So, para sa akin bilang Pinoy na dito nakatira, yun ang naoobserbahan ko. Pero hanggang ngayon pinag-uusapan namin ni Hana na sabi ko nga, parang hindi ko kayang i-absorb. Parang hindi ko kayang mag-i-absorb lalo na pag dito minsan, may kainan kami rito. Yung birthday ni Hana, may kainan kami rito. Diba? Yung pinsan ni Hana nagtatrabaho dyan. Yan, kita-kita mo dumadaan. Hindi, wala yung sabi na, halika, kain tayo. Halika, join us. Ganon, wala yan. Malabo yun, malabo. Para sabi ko, pa ako lang nahiya. Pa ako yung, pwede ba natin na sabi na, jump over the fence, come here. Wala. Talagang ganun yung kultura nila. Anyway, so Sofia nasa school pa. Pauwi na yun maya at si Hana nasa work. Lahat sila nasa work. Kami lang ni Mamingka dito. Sa garden. Tatabaho si Mamingka. Basta ako nasa tabi lang niya palagi at kung hihingi siya ng tulong, yun. Pag sinabi niyang putribuyos pumots, ibig sabihin, I need your help. Pero pag mga ganyan, sabi sa akin ni Hana, hayaan mo lang siya. Ayaw niya yung ini-stop mo sa kanyang gawain. Hayaan mo lang siya. Talagang kanya yan yung parang exercise na rin. Kailan kaya nila ibibigay nila sa akin yung manok? Ito manok to ng pinsan ni Hana eh. Hinihintay ko lang ibigay sa akin itong manok eh. Mamingka. Kurichi. Yeah. Okay. Anyway, so tapusin ko muna yung kape ko. Dito ako nagkakape sa labas kasi nga si Mamingka na dito sa labas. Parang at least may kasama siya. Kasi minsan, di ba? Ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Natumba siya dyan, no? Buti nung natumba siya, dito ako. Okay.